Magandang umaga po. Andito na naman po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito. At ako po ang pansamantalang hahalili po muna kay Noriel dahil medyo masama po ang pakiramdam niya kagabi. At sabi na usapan niyo po ako na ako muna at patuloy na tayo po ang magsama sa araw na ito sa ating morning devotion at ating pananalangin. So bago po ang lahat, tayo po muna ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa umagang ito. At samahan po tayo ng ating kaibigan, si Pastor Boy Baldumaro. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Nagalaman mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, iibay ko sa langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit.
darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalik. Kagalang mahina sa iyong kalakasan ko, nais di manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, iibay ko sa langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magpapalit. Yan. Sabi ng awitin, sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit.
alam nyo, napakasarap na maranasan na lagi po tayong nasa piling ng ating Panginoon, bagamat maraming mga sitwasyon na dumadaan sa ating buhay, pero sa piling ng ating Panginoon, meron tayong kapayapaan. Yan. May kapayapaan. Kaya nga, sabi nga, anuman ang dinadaanan mo sa iyong buhay, magtiwala ka saan? Sa Diyos at magtiwala din sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi sa Kanya nagmumula ang totoong kapayapaan na kahit anong gulo sa mga pangyayari sa ating buhay ay kung tayo'y nasa piling ng ating Panginoon, meron tayong kapayapaan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa bawat isa na nandyan ngayon. Meron po akong bagong pangalan na nakita. Ang pangalan po niya ay malabo na mata talaga. Mylene Sombere Alboro. Yan. Good morning sa iyo. At sa inyo po, Kuya Efren at Ate Mercy. Magandang umaga sa iyo. Ganon din sa aking kapatid na si Kuya Oka. Magandang umaga sa iyo. So, talaga po sa panahon natin ngayon ay iba na ang panahon. Noong isang araw po mayroon akong nabasa na article patungkol sa paglubog ng mga lugar sa Pilipinas dahil sa climate change, dahil natutunaw po yung mga yelo na sa North Pole at saka sa South Pole. Natutunaw na po. Kaya by 2050 daw ay marami ng lugar na lulubog sa ating bansa. At isa po ang Maynila. Yan. Isa po ang Maynila. So makikita po natin, marami po, buong Pilipinas po yun. At kailan lang meron po tayong nabalita na dumaragas ang baha sa Libya na kung saan napakarami po ang namatay. So, tignan po natin na bunga po ng patuloy na pagbabago ng klima ay yung kalikasan ay patuloy na gumaganti sa mga ginagawa ng tao sa yung pagwasak sa natural resources at lalo na yung global warming. Yan po ang trigger para matunaw po yung yelo at tumataas na po yung level ng tubig. Sabi nga nung nabasa, tumataas ng centimeter every day. Centimeter ang itinataas. Yan. Hindi ko lang alam kung everyday ko, basta tumataas ng 1 centimeter palagi. So, yung buong mundo, yun ang tumataas ang dagat ng 1 centimeter. Yan. So, yan pong medyo ating isang balita na dapat din po nating pagtuunan ng pansin kasi siyempre tayo po dito sa Manila, sa Pasig, lalo na po sa Pasig. Yan. Kasi mababa po ang Pasig. At kahapon lang po ay pinag-uusapan po namin yung mga malaking building na naitayo sa mga lugar na kung saan nandun po yung fault line. Kaya sabi ko po nung kasama kong pastor kahapon na pinag-uusapan po namin yan na pagka nangyari po yung big one na yan ay malaki pong perwisyo o damage o ang mangyayari po sa buong Kamaynilaan. Especially po sa lahat ng dadaanan ng fault line nyo. Yan mula po dun sa north, dadaan po dito, dalawa po yan, maghahati
magpapagitan ng Pasig at saka pagpapagitanan ng Pasig. Isa po akit ng Antipolo, ang isa dire-diretso ng Batangas. So, yan po yan. Pag nangyari po yun, ay nga sabi ko sa kanya, alam mo, panalangin natin na wala na tayo dito. Wala na tayo dito pag nangyari yan. So, ibig sabihin, yan po isang silyanes ng malapit nang dumating ang ating Panginoon. So, yan. So, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Yan. Ngayon, sa umagang ito, ay bago pong lahat, tayo po dumulog sa ating Panginoon at manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na pinadadama mo sa bawat isa sa amin, sa iyong patuloy na pagkalinga, sa iyong patuloy na paggabay, pagtuturo, at patuloy na dideklara ng aming kagalingan sa araw-araw. Dahil sinabi mo sa iyong salita, 2,000 taon na, mahigit, bago pa. Bago pa isinilang ating Panginoong Sus, ay sinabi mo na sa iyong salita na sa pamamagitan ng mga latay at sugat niya ay tayo ay pinagaling niya. Kaya Ama, patuloy na inaangkin namin ang pangako mong yan na natupad sa pagkamatay ng ating Panginoon, sa paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon at ang kanyang pagkabuhay. Kaya nga, sa umagang ito, Ama, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, inaamin namin na wala po kami kakayahan unawain ang iyong salita sa iyong perspektibo, sa iyong sariling pananaw. Maaaring binabasa namin ito, makikita namin, maintindihan namin ito sa aming sariling pananaw, pero mas gusto namin maintindihan, maunawaan ang iyong puso kung bakit bang nangyari ang lahat ng ito. Bagamat ito isinulat na, pero natupad sa panahon ng aming Panginoong Jesus. Kaya masalamat po. Salamat sa gagawin pa sa aming buhay. Patuloy na bubuksan mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan. At patuloy na ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na gagabay sa amin sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa bawat isang kasama ko sa umagang ito. Patuloy na pagpalain mo kami at patuloy na makita namin ang iyong nais para sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Magdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hindi lang po. Ayan. Ngayon po ay kahapon po na pinag-usapan nyo ni Noriel ang patungkol sa pananalangin ng ating Panginoong Jesus doon sa Garden of Gethsemane. Kaya doon po nakita natin kung paano devastated po ang ating Panginoon sa mangyayari. Pero gayon pa man, hindi po naniig yung kanyang kalooban. Although sinabi niya 3 beses na hayaan mong lumagpas itong kopang ito sa akin. Pero hindi po ang aking kalooban ang maganap, kundi ang kalooban mo. Ano ba yung kopang sinasabi? Yun yung suffering na dadaanan niya. Suffering na dadaanan niya. Nakita niya yung lagim ng pangyayaring mararanasan niya. Pero sa kanyang obedience o yung pagsunod sa kalooban ng Ama ay ginawa niya. Kaya po kung titignan po natin at patuloy natin unawain yung nangyari doon sa Garden of Gethsemane na idiniklara niya na let your will be done. Nagtagumpay na ho ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung mga susunod na pangyayari ay nakayanan niya. At tignan po natin ang ating pag-aaral sa umagang ngayon ay makikita po natin sa Mark chapter 14 verse 43 hanggang 52.
Ito po yung pinamagdagan kong betrayal of Jesus and His arrest. Yan. So, makita, kung meron na po kayong mga Bible dyan, ay buksan po natin ating mga Bible sa Mark chapter 14, verse 43 hanggang 52. Sabay-sabay po tayo magbasa at basahin niyo po sa inyong version na kung anong meron kayo dyan at babasahin ko po dito sa aking version na New New Living Translation. Yan. Sabi po dito, verse 43, and immediately, even as Jesus said this, Judas, one of the 12 disciples, arrived with a crowd of men, armed with sword and clubs. They had been sent by the leading priests, the teachers of the religious law, and the elders. The traitor Judas had given them a prearranged signal. You will know which one to arrest when I greeted him with a kiss. Then you can take him away under guard. As soon as they arrived, Jesus walked up to Jesus. Rabbi, he exclaimed, Rabbi, he exclaimed, and gave the kiss. Then the other grabbed Jesus and arrested him. One of them one of the men of Jesus pulled out his sword and struck the high priest's slave, slashing off his ear. Jesus asked them, am I dangerous revolutionary that you come with sword and clubs to arrest me? Why didn't you arrest me in the temple? I was among you teaching every day. But these things are happening to fulfill what the scripture says about me. Then all his disciples deserted him and ran away. One young man following behind, was clothed only in a long linen shirt. When the mob tried to grab him, he slipped out of his shirt and ran away naked. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, dito po may trivia. May trivia po dito. Yung sumulat na to ay sumulat po ng nito nga to ay gumawa ng sitwasyon para hindi malaman kung sino siya. Hindi niya pwedeng pagbantuhan yung kanyang sarili na siya yung sumulat o isa siya doon sa eyewitnesses. Kaya sabi lang niya nung sumulat, merong isang bata, ang lalaki, young man, na tumakbo rin. Pero nung hawakan siya ng mga tao, ay hinubad niya yung kanyang damit. O, kumbaga, dahil hawak yung mga tao yung damit niya, ay paano ba yun? Sleep. Basta, lumabas siya doon sa loob na kanyang damit at tumakbo. Yan. So, maraming nagsasabi na si Mark yun, yung batang Mark. Kaya nga itong ating binabasa, ang pinag-aaralan book ngayon, ay Book of Mark. Kasi po, si Mark ang batang kasama ni Peter. Kaya kita niyo po dito, kung ang isang character na patuloy niyang inaano ay si Peter. Hindi masyado yung ibang mga disciples, kundi si Peter lang. Yung discourse ni Peter sa ating Panginoon, yung pakikipag-usap ni Peter sa ating Panginoon. At yung character ni Peter, yung ugali niya, kung paano siya magsalita at paano siya mag-isip. Yan po ang makita natin dito sa at itong Book of Mark na to ay punong-puno ng aksyon. Kita niyo, pagbukas pa lang ng chapter, talaga yung healing at pagpapagaling ay nandun na kaagad.
So, hindi masyadong binigyan ng pansin ni Mark yung mga genealogy, yung pangalan to, yung baptism, hindi binigyan ng pansin, kundi pagbukas ng Mark talaga ay yung action kagad. So, yan po yung kaibahan ng librong ito. Kaya titingnan po natin at patuloy nating aaralin, maraming salin o maraming version itong story na to. Pero tingnan po natin yung version ni Mark. Sabi dito, mula verse 43 hanggang 52, buong po yan. Pag-aaral natin, hindi natin ihimay na pagpuputol-putulin. Kumbaga, isang buo yan na patuloy nating pagtitignan at pag-aaralan. Kaya kung titignan, so, nagsimula po ang istorya doon sa sinabi ni Judas, doon sa mga kasama niyang huhuli kay Jesus, na kung sino yung hahalikan ko at siya yung inyong huhulihin. Yan. So, kami nga dito, kung titingnan po natin, sabi ni Cruz, doon sa sitwasyon, lagi siyang nandun. At, doon sa identity ni Jesus, ay ipinakita na, kunyari merong paggalang, merong pagmamahal si Judas sa ating Panginoon. Pero mo, 'di ba pagka nagbabatian lalo na doon sa kanila, pagka nagbabatian ay naghahalikan. Chick to chick, gano'n. O di ka basta merong halik na ginagawa parang bilang pagbati o paggalang o pag-honor. So dito po pasensya na po. Nung isang araw kasi, kaya ako inubo na naman, ay nung isang araw, natuyuan po ako ng pawis sa likod. Kasi, itong mga panahon na to, lagi po na nakakatuwa dahil ako'y pinagpapawisan. Meron ng panahon noon na hindi ako pinagpapawisan. Kahit na magbilad ako, kahit maglakad ako, hindi ako pinagpapawisan. Pero purihin po ang Panginoon, pinagpapawisan na po ako ng gusto ngayon. So, ibig sabihin, medyo maayos na ang aking sistema at ako po ay malusog. So much for that. Dito po makita natin na ipinakita ni ano ba yan? Good morning, Doktora Francia. Happy birthday sa iyo. Sama ko po kaya kahapon. Nag-medical mission po kami sa Taguig. Yan. Kasama kasi po, siya po ay optometrist at yung aming medical mission na may kasamang optical clinic. So, namimigay po kami ng reading glass at siya po yung namamahala. So, lagi ko po, matagal ko na pong kasama yan sa lahat ng aking mga mission. Mula po kami na nagsimula hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Kaya, binabati kita ng happy birthday. Yan. Birthday mo ngayon. So, pagpalain ka ng Diyos sa iyong buhay. So, tuloy po natin. So, di ba, kung titingnan po natin hindi magandang tingnan yung ginawa ni Judas. Kasi, yun kalupitan. Hahalikan mo, tapos pauhuli mo. Ano bang klase yun? Anong klaseng pagbati yun? Hindi ayos. Bakit po? Sabi ko po nung nakaraan,
nung pinag-usapan natin yung pagpunta ni Judas doon sa mga pariseo, mga leading chief priest. Kasi meron na talaga laman yung puso niya laban sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga ano ba yung pretend sa Tagalog? Kunwari siya na meron siyang pag-ibig, meron siyang papitagan ng paggalang sa ating Panginoong Jesus. At sinabihan pa niya, Rabbi. Ibig sabihin, doon sa kanyang sinabi, ginagalang niya si Jesus. Pero iba pala yung motibo. Dito nyo, balikan po natin yung pinag-usapan natin, no? Yung motibo. Yan. Kaya po, yun. So, kung titignan po natin, doon sa sitwasyon na yun, di siyempre, nagkagulo. Dahil hinuli si Jesus, nagkagulo. Mayroong isang tao, yung pinag-uusapan natin, na lagi siyang may kilos na padaskul-daskul. So, ibig sabihin, hindi siya nag-iisip. Basta nagre-react lang siya kaagad nang hindi nag-iisip. So, anong ginawa niya? Binunot niya yung kanyang espada at tinaga yung tenga nung gwardiya. Sabi po sabi ni John, si John mismo ang nag-identify. Pero dito sa ating pinag-aaralan yun, hindi sinabi kung sino. Pero sa Book of John, in-identify ni John sa kanya yung story ito. Sa story ito, na si Peter ang nag-alis na bumunot ng espada, tinaga niya yung tenga nung gwardiya. Pero kung titingnan po natin, yung sitwasyon na yan ay nagkaroon naman din ng kay Peter. Bakit po? Nagkaroon ng malaking lesson kay Peter. Kasi nung panahon na yon, kumilos siya nang hindi nag-iisip. Kung titingnan po natin, kung hindi po nag-step in ang ating Panginoong Hesus, kung hindi nag-step in ang Panginoong Hesus at humingi ng permiso para hawakan niya yung gwardiya, dapat kasama si Pedro na hinuli. Bakit po? Krimen yung ginawa ni Pedro Krimen yung ginawa ni Pedro yun. Pero dahil ibinalik ng ating Panginoon, binalik ni Jesus o pinagaling niya yung tenga ng tao, hindi na binigyan ng pansin. Kaya kung titingnan po natin, isang malaking aral ang nakita ni Pedro. Makikita po natin yan pagka patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan po natin at patuloy natin aaralin ng salita ng Diyos, makikita po natin na kung paano nagbunot ng espada si Pedro doon sa panahon na yon. Sa Acts naman, nung siya ay magbunot ng espada, ano naman yung espada sa panahon ng Acts? Yan po yung word of the Lord, word of God. The sword of the Spirit. Sabi nga ni Pablo saan nga ba yun? Sa Ephesians. Yan. Sabi ni Pablo sa Ephesians, the word of God is the sword of the Spirit. Ibig sabihin, nung pinunod niya ni Pedro, yung word of God at ibinasiwas niya doon sa maraming tao. At makikita po natin sa Acts chapter 2, nung mag-preach si Pedro sa maraming tao pagkatapos po ng Pentecost. Ayan. Marami po marami yung tinamaan sa kanilang puso at nagtanong ano ang gagawin nila. Sabi doon sa Acts chapter 2 verse 37, Peter's word pierced their hearts, and they said to him and to the other apostles, Brothers, what shall we do?
Yan. What should we do? So, dyan po yung 3,000 na nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So, makita po natin yung pagbabago ni Pedro. Pero, kung titingnan po natin, ay isa rin ang naging aral sa kanya. Pero marami pa rin po siyang pinagdaanan bago yan. Bakit po? Makikita po natin dito, sabi ni Jesus, sabing ganon, sa verse 49. Why did you arrest me in the temple? I was among you, teaching every day. But these things are happening. But these things are happening to fulfill the scriptures, what the scripture says about me. Yan. So, lahat ng nangyayaring yon, kung titignan po natin, sa lahat ng mga pangyayaring yon, it is still under the control of God. Ang Diyos pa rin ang may control ng mga sitwasyon. Kaya nga, sabi ni Jesus, namangha siya, bakit ba kailangan napakalaking army? O kailangan magpadala ng mga sundalo para i-arresto siya. Gayon nakikita siya araw-araw doon sa templo at nagtuturo. Kung tutuusin, pwede siyang magsalita ng anumang dapat niyang sabihin para hindi mangyari yung dapat mangyari. Yung dapat pag-aresto sa kanya. Pero hindi. Sinabi niya na lahat ng ito ay nangyayari dahil nakasulat na at kailangan matupad ang lahat ng mga nakasulat. So kung titingnan mo natin at tuloy natin unawain, kung patuloy nating pinag-aaralan ng Old Testament, kaya nga sabi na nga sa ating pag-aaral, makikita po natin ay yung Old Testament ay anino, shadow of the New Testament. Bakit po? Doon po nagsimula ang lahat. Mahahon po yung plema ko. Doon po nagsimula ang lahat. At doon po nakita natin yung puso ng ating Panginoon, ng ating Ama, ng Diyos Ama sa langit, kung bakit niya kailangan ihayag o kailangan bumaba ang ating Panginoong Hesus at ibigay niya ang kanyang buhay. Ano po yan? Makikita po natin yan doon sa isang pinag-aralan natin, doon sa isang talinghaga patungkol doon sa isang may-ari ng lupa na pinadala niya lahat ng kanyang mga alipin para sabihan yung tenant. Pero wala pong nagawa yung mga tenant. Pero sabi niya, kadadala ko yung aking anak para sila ay makinig. Pero anong ginawa ng mga tenant? Pinatay pa nila. Yan po yung talinhaga na nagpapatungkol dito po sa sitwasyon na ito. Kaya kung titignan po natin, sinabi ni Jesus na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagaganap para masunod o ma-fulfill yung mga nasulat patungkol sa Kanya. Bakit po? Maraming isinulat eh. Kung titingnan po natin sa Book of Isaiah, sa Book of Jeremiah, yan. Ay kay Isaiah mismo, yung nandun hanggang mula pa nang ipinanganak siya hanggang doon sa magdusa siya. Yung by the stripe, yan. Nandun po yan sa Book of Isaiah. Mula nang ipinanganak siya, sabi niya, unto us a child was born. Yan. Sa Isaiah yun. Pero doon sa, nakalimutan ko na anong verse yung Isaiah 60 ata yun. Chapter 60 ata yun, na
Sinabi niya, by the stripes and wound, we are healed. And by the shedding of blood, God's forgiveness was given to the Lord, to the mankind. Yan. Yan po yung makikita po natin na para matupad ang nakasulat patungkol kay Jesus. Tapos tignan po natin kung ano nangyari. Ang nangyari, hinahuli na si Jesus. Nung hulihin na yung hulihin na si Jesus, yung kanyang mga alagad, nagtakbuhan na. Sabi dito, they deserted him. Iniwanan nila si Jesus. Kaya lang, merong iba na sumunod sa kanya. Sino po yung sumunod sa kanya? Si Peter at saka si John. Sumunod siya, pero malayo. Malayo sila. Hanggang doon sa kung saan siya dinala, ay sumunod sila. Pero, wala pong nagsalita. Gaya ng sinabi ni Peter noon, sabi niya, over my dead body. Pero hindi. Hindi po nagawa eh. Walang nagsalita sa kalagitnaan na yun na ibibigay ko ang buhay ko para dito sa taong to. Bakit niyo siya inaakusahan? Yan. Yun po ang tanong. Pero walang salita. Walang tumayo. Lahat sila, kumbaga, tumupi. Lahat sila yumuko, tumahimik. Bakit po? Sabi ulit ni Jesus, lahat ng ito ay mangyayari. Naalala niyo yung pinag-aralan po natin sa verse 27. Yan. Habang sila papunta sa Jerusalem, naglalakad sila, sabi ni Jesus sa Mark chapter 14, verse 27. On the way, Jesus told them, all of you will desert me, for the scripture says, God will strike the shepherd and the sheep will scatter. Yan. Ano yun? Sinabi, and the scripture says, for the scripture says, so ibig sabihin, nakasulat na lahat sila ay iiwanan siya. All of you will desert me. For the scripture says, God will strike the shepherd and the sheep will scatter. Yan po yung yan po yung pinagbasihan nung sinabi ni Jesus na yung lahat ng nakasulat ay napatungkol sa kanya ay dapat maganap. Kaya nga kung titingnan po natin, doon sa takbuhan yun, meron nga isang bata doon na natakot din. Sa kanyang takot, dahil siya hinablot o hinawakan ng mga tao, ay tumalilis siya na walang damit. Hubad. So, yan po yung isang sitwasyon na mga pangyayari, sa kabila ng mga dramang yon, merong katatawanan. Galing na. Sa kabila ng drama, may katatawanan. Di siyempre, pag isang tao tumakbo ng bubad, magtatawa na yung mga tao. Kaya nga, titingnan po natin, kaya na nga nung sinabi ko kanina, maraming scholars at mga commentaries ang nasulat na itong batang lalaking ito na tumakbo ng hubad ay si Mark mismo. Kaya lang, hindi niya pwedeng sabihin na ako yung nandun, nakita ko yun. Kumbaga, nilarawan na lang niya ang kanyang sarili doon sa mga pangyayari. So, yan po. Kung titingnan po natin, ano po ang nakita natin ngayon sa umagang ito? Ang nakita po natin ngayon ay lahat ng nangyari ngayon ay ang Ama
natin sa langit ang merong control. Kasi si Jesus pwede niyang gawin yung gusto niya. Pero hindi eh. Doon pa lang sa Garden of Gethsemane, nagpaubaya na siya. Nagpaubaya na siya. Let your will be done. At ano yung will ng Panginoon? Nakasulat na. Nakasulat na sa Old Testament. Kaya kailangan nating aralin yung Old Testament para maunawaan natin itong New Testament. Kasi po, doon nagsimula ang lahat kung bakit nagkaroon ng salvation. Yung plano ng salvation ay lumabas. Pero bakit po? Dahil ang tao ay nawalay sa kanya. Nawalay ang kanyang obra maestra sa kanya. At gusto niyang ibalik yung mga tao sa kanyang piling. Pero ano po ang ginagawa ng kaaway sa atin sa ngayon? Meron po ako isang video na nabasa. Alam niyo yung sinabi ni Pastora patungkol doon kay Klaus Schwab. Yan, si Klaus Schwab na mahal na namunguna ngayon ng doon sa isang organisasyon na nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Yan. Siya po yung meron po isang video na nagsasabing na pag nangyari po yung lahat ng yan, excuse me, pag nangyari na po ang lahat ng nakasulat na yan patungkol sa sa Antichrist. Yan. At dumating na yung panahon na naghahari na ang Antichrist. Wala pong pwedeng sumalungat sa kanila. Ang lahat ng sumalungat sa kanila ay papatayin. So, kung tayo nasa Panginoon, manda tayo. Pero sabi nga ipanalangin natin. Ipanalangin natin yung fulfillment nung Great Commission ay maganap. Dahil sinabi niya, pag ng buong mundo ay nakarinig o nakakilala sa ating Panginoon, and the end will come. So, meron po tayong trabaho. Dapat gawin. Excuse me po. Ano po yun? Patuloy nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama sa langit, patuloy ka namin pinupuri at niluluwalhati sa umagang ito at nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na pagbubukas ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Salamat Ama dahil ang nais mo ay patuloy na hindi kami maging mangmang, kundi maintindihan namin na ang lahat ng ito ay ipinlano mo na mula pa noon. Sabi nga meron ng inihaing tupa bago pa nilikha ang mundo. Before the foundation of the world, a lamb was already slain. Sabi sabihin, nakahanda na. Bakit? Alam ng Diyos ang mangyayari sa tao. Bagamat binigyan niya ng mandato ang tao doon sa Garden of Eden. Pero salamat Panginoon. Salamat Panginoon dahil hindi ka nagpabaya. Hindi mo pinabayaan na mawalay ang iyong nilikha, ang iyong apple of the eye. Hindi mo pinabayaan. Bagkus, ikaw po ang gumawa ng paraan upang ang lahat ng taong nilikha mo na malapit sa iyong puso ay gusto mong ibalik sa iyong harapan. Kaya masalamat po. Salamat po dahil binigay mo ang aming Panginoong Jesus na nagsabing siya lang ang daan, tanging daan patungo sa iyo. Kaya Ama, at patuloy Lord God na ikaw po Diyos ang magpatatag ng aming pagtitiwala sa iyo. Nasa kabila ng mga sitwasyon
Kangalmala ng mga nangyayari kalagitnaan. Sa iyo lang kami magtitiwala. Sa iyo lang kami aasa. At sa iyo lang kami mananampalataya. Dahil nasa iyo, sinabi ng aming Panginoon, nasa Kanya ang buhay. Buhay na ganap at kaayaya. Kaya kailangan po na Lord, maunawaan namin ang salita mo sa higit na paraan na sa iyong pananaw. Dahil doon lang namin maintindihan ang plano mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Salamat sa ginagawa mo sa amin, sa patuloy na pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Salamat. Ganon din, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Yes, Lord. Maraming problema, maraming sitwasyon na hindi maganda. Pero alam namin that you are in control. You are in control. At sa panahon na to, nakikita po namin ang ginagawa ng mga taong ayaw sumunod sa kalooban mo. Kaya patuloy na itinataas namin sila sa iyo. Ang buong Pilipinas. Mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakabatang Pilipino. Lord, ikaw po ang patuloy na gumawa at kumilos sa kanilang mga buhay. Wala pong imposible sa iyo. Kaya mo po isalba ang isang bayan o isang bansa at sa isang araw lamang. Kaya patuloy na ikaw po ang gumawa at magbukas ng mata ng kanilang mga puso at isipan upang patuloy nilang maintindihan. Maunawaan ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mong binibigay sa bawat isa na sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Yes, Lord. Salamat po dahil ganun kalalim ang pag-ibig mo sa tao na hindi ka papayag na mawalay dahil sila'y mga anak mo. Kaya nga sabi ng John chapter 3 verse 12, John chapter 1 verse 12, ang sino mang manampalataya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin sa pamagitan ni Jesus, ibinalik yung ating relasyon bilang mag-ama. Salamat po, Ama. Salamat dahil gayon na lamang ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa iyong bansang Pilipinas. Salamat po. Salamat din sa patuloy na gagawin mo sa lahat ng 8 pillars of our society na patuloy na maglalagay ka ng tamang tao sa tamang panahon upang magkaroon ng totoong pagbabago. At ang pagbabagong yan ay patuloy na makikita lang sa totoong pagbabago ng puso. Kaya patuloy na itinataas ko din ang katawan ng aming Panginoon, the body of Christ, na patuloy na maunawaan nila ang kalooban mo sa panahon na to. Ang ginagawa mo sa aming bansa, na patuloy nang marinig ang tinig mo, makita nila ang ginagawa mo, at doon makiisa sila upang patuloy na ang sinabi mo sa iyong salita na kung ang mga taong tinawag mo sa iyong pangalan ay patuloy na magpapakumbaba, tatalikuran yung mga masamang gawin, hahanapin ang iyong mukha, ikaw mismo ang nagsabi, you will heal our land. Kaya patuloy na itinataas namin ang body of Christ na patuloy na magkaroon ng totoong pagkakaisa. Yes, O Lord, yan. Totoong pagkakaisa. Dahil sa totoong pagkakaisa niya, makikita ng mundo, maunawaan ng mundo na si Jesus ay sinubuhay. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gagawin pa sa aming mga buhay. Sa bawat isang kasama ko sa pananalangin ito, alam mo ang laman ng kanilang mga puso. Alam mo ang laman ng aming mga puso. Kaya patuloy na abutin mo po ang bawat isa. Ano man ang mga nais nila, ano man yung mga struggles, ano man yung mga dalahin
ano man yung mga pangangailangan. Lord, wala pong imposible sa iyo. Sinabi ng aming Panginoong Hesus sa Mark chapter 11 verse 24 na sa aming paglapit sa iyo, Ama, panampalatayanan na namin na ang lahat ng aming panalangin ay tinugod mo na. At ang lahat ng ito ay aming makakamit dahil pinangako ng aming Panginoong Hesus yan. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig na bawat isa sa amin. Lahat ng ito, Ama, ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, yan po. Guys, yan po ang ating morning devotion at panalangin sa umagang ito. At patuloy na inaanyahan ko po ang bawat isa na i-share po natin ang ating mga video na ito sa ating mga mahal sa buhay upang patuloy na mapalaganap natin at maunawaan ng lahat ng ating mga mahal sa buhay ang pag-ibig ng Diyos. At binabati ko sa umagang ito muli ang ating mga kasama, si Maylin, yan, si Maylin, ang mag-asawang Efren at ang Mercy Agyapas, si Doktora Francia, yan, sabi niya, thanks Pastor sa greeting. Si si Ate Huling, yan, Yoka, yung ating mga kaklase na nandyan ngayon. Sino ba yung mga kaklase kong nandyan? Ayun, mga kaklase ko sa batch 75, yan. At din, yung aking mga kaibigan at excuse me po, yung ating kaibigan at aking anak-anakan sa pananampalataya, si With All Your Heart, at yung kanyang mga kasamang tagapanalangin. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan. Salamat po sa patuloy na pag-iisa nyo sa ating morning devotion, at patuloy po tayo na magtiwala at sumunod sa kalooban ng Panginoon, dahil lang po, doon lang po natin matatagpuan ang totoong kapayapaan sa piling na ating Panginoon. At ganoon din, inaanyahan ko po ang bawat isa sa ating morning devotion na to. Ito yung mula Lunes hanggang Linggo, wala pong patid. Kaya nga, sabi ganito po nangyayari. Ang hindi obra ang isa sa amin, meron pong sasalang at sasalang upang patuloy na ang gawain ng Panginoon na hindi maputol, kundi magpatuloy. Yan. So, maraming salamat po sa bawat isa, at i-like nyo po at i-share po yung ating mga video sa ating Pags channel, at ganun din yung ating YouTube channel, sa Pags Family Channel sa YouTube. Ngayon, kung di po kayo nakapag-subscribe din sa YouTube, i-click nyo po lang yung bell at i-subscribe nyo. At patuloy na sa aming pagbubukas sa umaga ay meron po kaagad kayong abiso. Hindi na po kayo maghahanap. I-click nyo lang po yung notice na yon. Lalabas na po yung ating programa. So, maraming salamat po muli. Ito po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, nagsasabing, mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya tayo at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Ang kanyang mga pangako ay patuloy na tutuparin niya dahil siya po ay tapat sa kanyang pangako. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye. Hanggang bukas po muli. Bukas ako naman po hanggang Martes.